Masayang araw, mga ka-PL. Dalawa pag-uusapan natin. Una, itong pangalan ng mga DDS vlogger na di umano'y pinaghahanap na. Kumakalat na po ito ngayon sa social media, mga ka-PL. At maaaring kumakalat na rin ito ngayon sa mga bangag vlogger. Pinaghahanap kasi di umano ipapagurgur daw. Mga ka-PL ba? Magurgur tayo nito. Ha? Pangalawa po, mga ka-PL, na pag-uusapan natin etong mga ginawa po ni Tatay Digong, katulad na lamang po ng Manila Bay at ng Boracay na napakarumi po nung kanyang administrasyon, pero nilinis niya. Gumanda. Maraming natuwa na mga kababayan natin na ngayon, mga ka-PL, ang nakakalungkot ay balik na naman sa dati. Napakarumi na naman po. May video, panoorin po natin yung kung gaano na po karumi yung mga nasabi ko pong nilinis ni Tatay. O eto, simulan ko po. Ito mga pangalan ng mga vlogger na ipapagurgur na daw. Meron sa Pilipinas, meron din sa abroad. O, gagawin po natin itong katatawanan, mga ka-PL. Okay? O, ilagay ko dyan. O, maliwanag. Ano ang sabi? Aba, sa ngayon bro. Sa ngayon lang ito ha. Baka may kasunod pa. O, sa ngayon bro, ito yung mga pinaghahanap o pinapahanap kung saan location ng mga vlogger na ito para makuha. Ano kaya ibig sabihin na makuha, mga kababayan? Yung makuha para umanib sa kanila at ipaglaban yung katangahang ipinaglalaban nila. O di kaya naman, baka yung makuha para magurgur nila. Sa Pilipinas, kita nyo naman po eh. Unang-una, banateros. Hala! alam na natin kung sino-sino yan. Isa-isahin natin. Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, si Jay Guevara. Yan, banateros yan eh. Diba? Bis the Keros ang pangalawa. Ha? Yari, Kasser ko, magurgur ka na. Kung kailan lumubay-lubay ka tsaka ka pa ipapahanap para gurgurin. Siyempre, marami ito. Bis the Keros. Unang-una si Bisdak. Ayan. Ako. Si Tropang Bisaya. Sir Co-op. Dabawenyo. VMR. Ayan. At marami pang iba na mga Bisaya vlogger. Kaya nga, Bis the Keros eh. Hala kayo. Hala tayo pala. Hala tayo. Nakakatawa naman itong listahan na ito. Pero pansinin po ninyo, mga kababayan, sa mga susunod pa ha. Kita nyo kung gaano katanga. Yung gumawa ng listahan ito. Bopols din talaga. Ito. Sunod. Si Joy Dibibre. Yung babaeng vlogger. Sunod si Agent ng Bayan. Si Morales, mga kababayan. Ito pa. Double kill ako dito. Pampasang loyal. Ginurgur na ako sa Bis the Keros. Gurgurin pa ako sa... Double kill tayo dito. Luminous, si Atty. Cruz, mga ka-PL. Buster TV. Ayan. Si Old School Pinoy. JC De La Cruz. Tropang Bisaya. Ganun. Ginurgur na si Bis the Keros. Gurgurin pa ng solo, mga kababayan. Vincent Tabige. Ayan. Teroy TV 26.
Engineer Berto, na napakaganda po ng mga kuha nito si Engineer Berto. Isa po sa mga video niya mamaya ang mapapanood po natin. Ganda ho ng quality ng kanyang video. Oh, ito pa. Musikero sa Hoy! Musikero sa bukid, damay ka pala. Damay si musikero sa bukid, mga kababayan. O sa mga hindi pa nakakakilala kay musikero sa bukid, eh lagi nyo nakikita yan sa mga vlog niya. Pero hindi nyo po masyado makikita yan sa mga labas-labas na lugar lang yan, ganyan. Katulad namin na magala man kami. O yan, hindi nyo masyado makikita yan. Eto pa. Tropang OFW. Ito, pinakatatay ng mga vlogger. Badong Aratiles, mga ka-PL. Si Badong, nako, hindi nyo makukuha si Badong. Ha? Hirap nga kayo makuha sa sa amin. Si Badong pa ba? Nako. Oh, eto na sa abroad, mga kababayan. Oh, unang-una si Maharlika. Sunod si Sas. Teka, si Sas, dati nasa China. Ngayon, nasa Pilipinas na lang yata siya. Di ako sigurado, ha. O ayan, binibigyan ka pa kayo ng tip. Ha? Jojo de Guzman. Ayan. Spencer Lacalle at si Fernando in New York. O ayan, sige, puntahan nyo sa New York. Ha? O ayan po ang pangalan, mga ka-PL, ng mga DDS vlogger na gusto ho nilang ipagurgor. Eh di, hanapin nila. Oh, eh baka si ano lang eh. Baka si JC De La Cruz lang, mahirapan na silang hanapin, mga ka-PL. Tapos, si pambansang loyal, pupuntahan nyo sa Tawi-Tawi. Pati punta kayo. Ha? Punta kayo Tawi-Tawi. Ewan ko lang kung hindi kayo habulin ng... di ba? Hindi nakakatawa lang kayo para sa amin. Eto, kung totoo man ito, good luck. Good luck sa amin. Pero kung pananakot lang, ang baduy nyo po gumawa ng pananakot. Ha? Napakabaduy. Hindi ho nakakatakot. Nakakatawa lang. Kaya nga, mula kanina hanggang ngayon, ang sarap ng ngiti ko. Hindi ho kayo nakakatakot, kundi nakakatawang nakakaawa. Okay? Dito na po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin, mga kababayan. Itong nakakalungkot po na pangyayari ho ngayon sa administrasyon ng Bangag. Na pinaghirapan pong linisin ni Tatay Digong ang Boracay at ang Dolomite Beach. Ang Boracay, bagamat napabalitang may mga dumi na, pero kung titignan mo sa Eagle Eye View, tawag ba dyan? Yung mataas top view, kumbaga, mukhang malinis pa. Pero kung susuriin mo, yung mga gilid-gilid na ba'y napakarumi na pala. Maraming nagalit noon kay Tatay Digong, mga kababayan. Dahil daw pinasara ang mga establishmento at pinaurong ng malayo-layo at pinaghukay para gumawa sila ng septic tank. Pero nung matapos, maraming natuwa. At natuwa silang lahat. Ganda ng kinalabasan. Luminis talaga ang Boracay. Lalo na ang Dolomite Beach na, sus Ginoo ko, 3 dekada mahigit na pinabayaan na hindi nililinis. Mabuti na lamang at merong nangangalakal tulad ng mga plastic na mga palutang-lutang o kahoy, ganun. Pinanggagatong nila. Eh kung wala, naku po, baka umabot na sa kalsada ang sangkaterbang basura na ngayon, mga kababayan, napakarumi na naman po nitong mga nilinis ni Tatay Digong. Ito ho yung video, panoorin po natin. So, tignan ninyo, Boracay ngayon. Grabe, ang dumi.
Sobra. Nilinisan namin Duerte. Ayan. Balik na naman. So, ganito sa karon. So, ngayon ay August 10, 2024. Siya karami. It's more fun in the Philippines. Diba? Gosh. It's a lot. Grabe. Wala na akong masabi. Dapat I think the diamond they're fixing now. Look at it. Maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kababayan. Napakarumi na naman po ng Dolomite Beach. Noon, dinarayo ho yan ng mga taga-probinsya na namangha sa kalinisan gawa ni Tatay Digong. Bagamat hindi pa pwedeng maligo dahil yung tubig hindi pa ganoon kalinis, pinipilit ng mga taong malalapit sa lugar na yan na maligo kasi gusto nga nila na makaligo man lang sa napakagandang beach na kahit na man-made lang ang buhangin, kung titignan mo nga naman, abay parang nasa isang maganda at mamahaling beach ka. Di ba? Ang Boracay, ganun din. Napakarumi na rin po, mga babayan. Ano sasabihin ng mga pulangaw vlogger dito? Ng mga pulangaw supporter, hindi kasalanan ng presidente, mga bugok. Bakit nagawa ni Tatay Digong na linisin yan? Meron mang mayor dyan? Oo, may mayor. Mas mainam pa rin kung ipag-uutos ng ehekutibo, which is ang Pangulo. Bakit nagawa ni Tatay Digong? Bakit hindi kayang gawin ni Bangag? Di ba? Hoy, Junior, anong ginagawa mo? Napakagandang tanawin ng Dolomite Beach. Napakalinis na noon sa panahon ni Tatay Digong. Maging ang Boracay.
Ito na nga lang, hindi mo pa kayang gawin. Ang Pasig na puno na naman ng basura. Sa panahon ni Tatay Digong, napakalinis niyan. Kalinisan na lang ang gagawin mo, Nyor. Hindi mo pa kayang gawin. Wala ka na nga nagawa. Hindi ka na nga nakatulong sa maraming Pilipino. Katulad na lamang nung sinabi mo na pabababain mo ang presyo ng bigas. Wala. Tapos itong mga nagawa ng dating Pangulong Duterte, hindi mo man lang pinagpatuloy. Malayong malayo ka nga sa pamumuno ng mga Duterte. Malayong malayo ka rin sa pamumuno ng iyong ama. Malayong malayo ka. Hindi ka karapat dapat mamuno. Kawawa sa'yo ang tao. Kita nyo, basura, mga kababayan. Hindi man lang kayang ipag-utos. Tinisin nyo dyan. Ibalik nyo yung dating ganda. Huwag nyo pababayaan yan. Ang Ilog Pasig, ang Boracay, ayusin nyo. Wala. Paano kayo dadayuhin yan na napakaraming turista kung kalinisan lang sa isang maliit na lugar? Maliit lang man itong Dolomite Beach. Hindi nyo pa magawa. Di ba, mga kababayan? Napakarami pong dayuhan ang humanga dito sa ginawa ng dating Pangulong Duterte. Itong Dolomite Beach nga. Pero ngayon, nawala na naman. Nadismaya na naman yung ibang mga lahi na napapadaan dyan. Sinasabi noon, ang ganda dyan kay Duterte pa. Pero ngayon, Marcos na, basura na naman. Di ba? Ano masasabi niyo, mga kababayan? Pag-comment. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.